Ayon po sa ating Deputy Director po ng Health Service, tumaas daw po ang datos ng ating dengue victim kumpara po nung nakaraang taon. Kaya sa kasalukuyan po, pinag-igting po nila sa kutusan ng ating PNP na magkaroon sila ng information, education campaign para matulungan o mapagsabihan po yung ating mga kapulisan nationwide kung paano po iwasan yung dengue. Hindi rin nakaligtas sa dengue ngayong tag-ulan ang mga tauhan ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tunganyo, mayroon na silang naitalang 55 nagkasakit ng dengue na pulis at dependent na mga ito. Base sa datos ng PNP Health Service, 4 na police non-commissioned officer o PNCO ang naitalang nagkasakit ng dengue sa Regional Medical and Dental Unit sa Region 5. Tig-isa naman sa Region 8. 13 at Special Action Force, habang 15 PNCO naman ang dinala sa PNP General Hospital, bukod pa sa 28 dependent ng mga ito. 5 din ang naitala sa RMDU sa National Capital Region. Sa pangunguna po ng ating health service, pinalalahanan na ang ating mga kapulisan, hindi lamang sa kanilang mga sariling tahanan, kasama na rin yung paglilinis sa kanilang mga police stations o place of works. Mas mataas aniya ang naturang bilang kumpara sa 12 lamang noong nakaraang taon ng kaparehong buwan. Kabilang sa mga nagkasakit ng dengue noong isang taon ay ang 5 pulis at 7 dependent ng mga ito. Kaugnay nito, mahigpit ang patuloy na paalala ng pamunuan ng PNP sa bawat istasyon ng pulisya na gawin ang ilang mga hakbang para makaiwas sa dengue. Gaya ng 4S, una ay ang search and destroy kung saan lilinisin ang mga lugar na madalas na pangitlugan ng mga lamok, gaya ng mga stagnant water. Pangalawa ay ang self-protection o paglalagay ng mga lotion o insect repellent at pagsusuot ng mga mahahabang damit upang matakpan ng balat at hindi kagati ng lamok. Pangatlo ay ang seek early consultation o agad na magpatingin sa doktor kapag nakaranas na ng lagnat. At ang pang-apat ay ang say no to indiscriminate defogging. Ginagawa lamang aniya ito kapag mayroon ng outbreak sa isang lugar. Kasama na po dyan, sinabi ng ating health service na pinangingitlugan ng mga lamok na nag-carrier po ng dengue ay yung mga tubig na hindi gumagalaw na malinis. Kaya ang bili nila, linisin ang ating kapaligiran at yung mga itaob, yung mga bagay, halimbawa yung mga timba, gulong, at kung ano pa yung pwedeng pag-imbakan ng tubig na maaaring mabuhay po yung mga lamok na carrier po ng dengue. Ang Quezon City nagdeklara na ng outbreak sa dengue matapos na makapagtala ng 10 namatay. Kaya naman bilang panlaban sa dengue, ang Barangay Old Balara nagpakawala na ng mga palaka. Ang Barangay Addition Hills naman sa Mandaluyong nag-alok na ng piso kada lamok na mahuhuli ng mga residente. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.